Okay, special episode 3177, 3178, and 3179. Tanungin natin itong witch na baraha. Kung ano ba yung mangyayari sa inyo ngayon hanggang sa first Friday ng linggong ito. Kasi, napakatandaan nyo kapag yung taong galit sa inyo, no, sinimulan kayo na ikulamin, ibarang, isumpa, sa first Friday ng January, asahan ninyo, every first Friday ng buwan, tatamaan kayo. So, 12 first Friday yan sa buong 2024 na kapag nakumpleto, no, ng taong yan ang lahat ng first Friday na nasumpa kayo, ibig sabihin 12 na henerasyon tatamaan sa inyo at yun yung pinakamabiyat, okay? So ito, unang baraha. Magkakaroon ng single card, spread card. Kuha tayo ng isa. May sinasabi siya. Ayun. Pangalawa, that's confidence. Pangalawa, meditation. And pangatlo, ay, Diyos ko, strength. O, di ba? Kasi yung unang lumabas dito, kailangan magkuha ng 1, 2, 3 baraha. So, kaya ako kinuha ulit. So, yung lumabas dito is Rose, Wisteria, and Inner Circle. Alam mo kung bakit? Yan. Yung Rose kasi, nagre-represent siya ng confidence mo. No? So, ibig sabihin, masyadong mayabang ka sa mata ng kalaban mo, or masyado siyang galit sa'yo dahil idininay mo ang kasalanan mo sa kanya. So, ibig sabihin, kung may utang ka, tapos sinabi mo sa ibang tao na wala kang utang sa kanya, ito, isa sa dahilan, no? Tapos, ito na nga yung meditation na sinasabi. So, ibig sabihin, darating siya sa punto na mag-iisip siya talaga natitirahin ikaw sa lakas na meron ka. This is the strength. Kasi ilalagay ka sa circle Lalagay. So, ibig sabihin, ikukulong ka, no, sa isang sitwasyon kung saan mo siya nasaktan. Halimbawa, ang taong ito ay negosyante. Nanghiram ka ng pera para magkaroon ka rin ng sarili mong negosyo. And then, sa kabaitan niya, tinulungan ikaw. No? Hanggang sa lumaki ikaw. And then, dun ka na nawala sa track nung naging mayabang ka. Hanggang sa dumating sa punto na sa pagiging mayabang mo, siniraan mo siya, ininsulto mo siya, na parang wala kang pakialam. Pero ang totoo, sa kanya ka galing, sa kanya ka may utang na loob. 'Di ba? And then, itong taong ito, never sanang mag-isip na gumawa ng masama laban sa'yo kung hindi ka sumobra ng mga binitawang salita. Kasi, lahat ng tao, may kanya-kanyang sukatan ng pasensya, ng kabaitan, no? Pero kung lahat naman halimbawa ng customer niya kinuha mo, and then bumagsak ang negosyo niya, tapos ikaw, imbes na tulungan mo din siya, kagaya ng ginawa niya sa'yo noon, tinalikuran mo, naging mayabang ka. So, wala siyang choice, di ba? Kundi mag-isip siya na hilingin sa universe and sa kay God na ikulong ka sa kamalasan. Kung ano yung kamalasan na dinanas niya, doble, triple, or 5 beses, 10 beses pa ang mararanasan mo. So, wag kang magtaka minsan na bakit ang bigat-bigat ng buhay mo. Bakit na sa tuwing panahon na magdadasal ka na ibalik sa kanila, hindi tumatalab doon sa tao. Bumabalik sa'yo at ikaw yung natatamaan. Kung sa inyo, naranasan nyo na yan siguro na minsan
dinadasal mo na yung taong yan, hindi siya maging masaya, hindi siya magtagumpay, hindi siya makarecover, hindi siya makamove on. Lalong-lalo na sa usapin ng pag-ibig, ha. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na may hinanakit ka sa taong yan, dahil ang buong akala mo, hindi siya mabubuhay nang wala ka. Nung umalis ka, nasaktan siya, syempre, umalis ka 'di ba? Pero hindi siya nagpatalo sa emosyon niya. Bagkus, nag-divert siya ng attention niya, ifinokus niya doon sa buhay niya. Kasi wala naman siyang aasikasuhing love life kasi iniwan mo, 'di ba? So, nung time na iniwan mo siya, nabawasan yung suliranin niya or sabihin na natin, yung consumption ng oras niya. So, yung bakanting oras na iniwan mo, doon niya inilaan sa trabaho. At andun, nung nakikita mo, nung nandun na sa trabaho, inaasahan mo, hahabulin ka. Inaasahan mo, magmamakaawa siya sa'yo, nabalikan mo siya. Inaasahan mo na maglulupasay siya, na tawagin ka para balikan siya. Hindi nangyari. Ngayon, ando doon ka na sa punto, 'di ba? Na mag-iisip ka kung ano pa yung papasok, nagkakaroon ka ng anxiety, depression, and then overthinking, no? Na bakit sa halip na umiyak siya, sa halip na magmakaawa siya, mag-text, mag-call, nabalikan ko siya, hindi niya ginawa. Bakit ganon? 'Di ba mapapaisip ka? So ngayon, yung sasabihin, hindi man sinabi nung taong iniwanan mo kung ano yung dinadasal niya. Pero yung pintig ng puso niya, bawat pintig nun, bawat kirot na naramdaman niya nung panahon na iniwan mo siya, si universe na mismo ang kusang gumawa ng paraan para bumalik sa'yo ang lahat-lahat ng sakit na naramdaman niya. Kasi, ni minsan, hindi mo narinig yung tao na siniraan ka. Nirespeto niya yung desisyon mo. At yung binigay niyang respeto sa pag-iwan mo sa kanya, ang naging dahilan kung bakit sangkatutak ang kamalasan, luha, at kung ano-ano pang problema ang meron ka sa buhay mo. So, at magkakasabay na yun, sakit, pera, trabaho, negosyo, mga relasyon, pamilya, andun na lahat-lahat, andun na yung away, andun lahat ng stress, andun lahat ng problema. So, magtataka kayo, di ba, na bakit ganito? Yun pala, na-realize ni God and ni universe na yung taong iniwanan mo, wala namang ginawang masama, wala namang ginawang kasalanan sa'yo. So, hindi ka rin niya pinahiya, hindi ka rin niya binastos, hindi ka rin niya inistorbo sa bagong buhay na pinili mo, sa bagong tao, no, na ipinagpalit mo sa kanya. So, nung nangyari yon, bakit ikaw yung nasasaktan? Bakit ikaw yung umaasa na iti-text ka, tatawagan ka, di ba? Pero ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, hindi nangyari. So, ibig sabihin nun, yung taong iniwanan mo, yun sana ang pinili mo. Kasi, kahit gaano kanya kamahal, kaya niya itong hawakan dahil sa respeto niya sa'yo, sa desisyon mo sa buhay. Kasi kalimitan, hindi lahat ng tao, kayang tanggapin na iwanan siya. Dadaan ng maraming away, ang daming takutan, kasuhan, di ba? Pero pambihira yung isang karelasyon na kayang respetuhin ang gusto ng mahal niya. At yun yung nagkakaroon siya ng peace of mind. At yung nang iwan, walang peace of mind. Okay? So sana natutunan niyo ito. And then let's proceed sa English episode natin.